the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Nandito na ang inyong kumare sa ere, ang sexy mama sa radyo, Mama Jana. Kami nang gigigil, lahat sa'yo lagi. Sa hita mo na kay puti. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom. Mama Jana. Yes, hello! And good morning sa inyong lahat mga Maricos at mga Parikoys. And welcome sa ating programang Usapang M, kung saan ang pag-uusapan natin ngayon ay Usapang TSOB o yung sinasabing Top Outstanding Students in Bicol. Aba, syempre, alam nyo ba yan, ha? Alam nyo ba na nagkaroon tayo niyan dito sa Bicol region, and this is sponsored by one of the sponsors is the Ako Bicol Party List. Ayan, ha? And nakapili na po sila ng 10 outstanding students coming from different schools dito po sa Bicol region. At makakausap po natin ngayon ang 2 sa 10 na nakapag-uwi ng kanilang premyo, at alamin natin kung ano ba ang gagawin nila sa napanalunan nilang papremyo. Unang kakausapin muna natin, nasa linya si Miss Janelle Saliena ng Camarines Sur Polytechnic Colleges. Hello, Janelle! Hello po. Ayan, magandang umaga po sa Radyo Natin, Naga City, 89.5. Hello po. Magandang umaga po sa mga listeners. Ayan, thank you so much sa oras mo, Janelle. Alam ko medyo busy pa rin, di ba? May pasok pa kayo, di ba? Opo. Ayan. So, meron po. Ano ang currently ano ang course mo? So, ako po ay galing sa Camarines Sur Polytechnic College. Ang kurso ko po ngayon ay Bachelor in Special Needs Education. And 3rd year na po. Ayan. Ay, teka lang. Biglang tumunog ang aking audio. Ayan, so Janelle, you are a 3rd year college student ng Camarines Sur Polytechnic Colleges. And again, ang kinukuha mo ay Bachelor in Science, tama? Special Needs Education. Special Needs Education. Opo. Ayan. Sa SPED. And parang napaka-special talaga ng course na kinuha mo kasi you are dealing with extra special children, right? Opo, tama po. Oo. So, being part of the TOSB, ayan, ano ang challenge na na-experience mo during the process?
during my TOSB po, ma'am. Yes, oo. Practical po na naranasan ko po ng challenges is siguro po, ma'am, yung process po. Kasi po, ma'am, dito po sa aming school po, pag may mga transactions po kami, especially yung mga documents na kailangan pong kunin sa registrar tulad po ng POR is may mga clearance pa po yun and need na ipapirma and mga payments na need i-settle. And yung processing po nun is almost 1 week and kapag po kukuha po kami ng mga requirements po for the TOSB is dapat po talaga siyang kung kukuha ka po ng Certificate of Enrollment, Certificate of Grades, kailangan nyo po talaga pumunta ng maaga para po pumila sa cashier and sa registrar kasi po lagi pong marami din po ang kumukuha ng documents and kapag tanghali na po nakapag-asikaso, usually kinabukasan pa po makukuha yung documents. Kaya ganun po, ma'am. Mahirap po siyang ipagsabay po sa pag-aaral kasi po may mga scheduled classes din po kami sa morning and afternoon. Since meron po kaming research during the preparation po ng TOSB is nakasabay din po sa kasagsagan ng data gathering po namin ng research. Kaya nahirapan po ako noon, ma'am, na i-balance po talaga since halos na-inform lang po kami ng competition Monday afternoon. Tapos yung deadline na po ng requirements and ng application is Friday. So, meron lang po kaming almost 4 days para po asikasuhin po yung mga papers. Need pa po mag-compile ng mga certificates and ng mga leadership positions. Need din po yun ng mga proof kasi hindi po kami pwede mag-submit po ng mga positions po namin, engagements without proof dahil yun po talaga yung mas magja-justify pa po sa application. And even po yung aming video advocacy, need din po namin mag-video shoot ng 1-minute video para magpakilala po ng aming advocacy bilang estudyante po. So yun po, halos ni-rush po namin yun for almost 4 days. Kaya nahirapan din po kami when it comes sa preparation. Pero worth it po yung mga puyat, worth it po yung mga pag-asikaso. Although meron po talaga mga nasasacrifice po na mga personal matters, well, all paid off naman po in the end by God's grace. Ayan. And talaga naman, alam ko, salang-sala, di ba? Yung, sarang-sara in Bicol, yung filtered na maray, yung selections, right? Kasi from 20 na napili, di ba, may process pa kayong dinaanan para makuha talaga yung top 10, which is, nakuha mo nga yung top 4 position, right? Opo, ma'am. Oo. Kaya mahirap din po yung competition sa ibang mga universities and colleges po kasi buong Bicol po yun. Sobrang dami pong nag-apply from different college. Then from there, talagang pinag-screening, pa po kami. Pinili pa po talaga yung mga pinaka nag-outstand sa lahat po ng mga nag-apply. Kasi po, hindi lang po talaga siya focus sa kung mataas ang grades mo. Hindi po ibig sabihin na outstanding student ka na. Kasi po, tinitingnan din po nila yung mga leadership engagement mo, ano po yung mga organizations and contributions na naiambag mo po. And even po yung mga advocacy mo, tinitingnan din po nila. And yung heart mo po to serve the community and to serve the Bicol. Yun din po talaga yung isa sa mga pinaka-tinitingnan po nila para ma-consider ka po na one of the outstanding students of Bicol. Yes, actually yan yung sasabihin ko nga na yung mga qualifications na tinignan ng mga pumili ng mga judges para makuha yung top 10. And since you have mentioned na yung advocacy mo, di ba, you sent a video of your advocacy. Ano ba yung sinend mo? Ano ba yung advocacy mo, Janelle? So, yung advocacy ko po, since ako po ay nag-aaral ng Bachelor in Special Needs Education, mas pinili ko pong tahakin po ang align po sa aking career, which is po yung
pag-advocate po ng mga struggling readers po sa aming komunidad. So, marami pong mga bata po sa lugar po namin na nahihirapan po magbasa at nahihirapan din pong makasabay sa klase. Kaya naman po, meron po kami mga programs and mga programs and community services po na ginagawa po inside school and outside school na mas hindi lang po natitrain kaming mga BSNet but also na tututukan din po namin yung pangangailangan po ng mga batang ito dahil nga po sa DepEd nahihirapan po yung mga teachers kung anong gagawin po nila kapag may mga batang hindi po natututong magbasa, hindi kayang turuan sa loob ng classroom. At nangyayari po is sinusunod po yung policy na no child is left behind. Kaya ginagawa po, halimbawa sa grade 1, pinapasa na lang po. And yung batang hindi marunong magbasa, umaabot ng grade 2. And sadly po, meron din pong mga records na umaabot pa nga po ng high school and college yung mga batang ito na hindi marunong magbasa. Kaya po, ito po yung talaga yung pinaka nag-motivate po sa amin para pursue po ako ng advocacy of this focus sa mga struggling readers para po in this little way, kahit sa community pa lang po namin is natututukan na po namin yung mga batang na matuto magbasa. Kasi po kapag natuto na po sila magbasa, kaya na po nilang basahin ang mga application forms kung mag-apply na sila ng trabaho, kaya na po nilang magbasa ng mga reseta ng gamot. And that way, we are also giving an impact po sa life po nila. Kaya ito po yung nag-amplify para mas marami pa pong mga estudyante na tulad po namin na mas ma-inspire pa po at mag-continue sa kung ano man po yung nasimulan po namin. At mas gawin pa po nila ito sa kanilang mga lugar. At marami pa pong mga Bicolano na mga bata ang maturuan at matulungan po. Oo, totoo yan, Janelle. That's reality na talagang kahit yung mga teachers nag-struggle kasi na-question nila bakit napunta sa another grade level or paano pumasa yung estudyante na hindi naman nakakapagbasa ng maayos, di ba? Yung level of reading nila or reading comprehension is napakababa pa. Hindi siya aligned sa grade level kung saan siya ipinasa, di ba? And your advocacy is very timely, tama. Kasi talagang struggle yan ng mga teachers, lalo na sa public schools. So, since, di ba, you have won, all of you, yung kayong mga top 10, you have been given the price of 50,000 pesos, right? And that would be, nakalagay nga doon is, na research ko is, that would be like, para ma-continue nyo yung advocacy na meron kayo. So, for you, ano bang plano mo dyan sa napanalunan mo? Plan po ma'am, since isa pa ako na makasama sa 10 outstanding students po. Doon po sa 50,000, ang bala ko po doon is yung 10% po ay ita-tides ko po. So, dahil yung pera po yun ay hindi ko po talaga yun deserve. Binigay lang po yun ng Panginoon sa tulong po ng Ako Bicol na ginamit na instrument. Kaya gusto ko din po yun i-give back kay Lord. So, and also the remaining po na 40 nasa nasa 80% po ng 50,000 is iipunin ko lang po, magkaroon po ng funding po yung advocacy project ko po, and meron na po akong partnership ngayon with Paloyon Nabuaca Camarines Sur barangay officials and the SK na po kami doon ng this summer na reading sessions po para sa mga identified struggling readers po doon sa from there po doon po ako kuha ng fund para po mas pagpatuloy pa po namin yung project po namin doon. And the remaining po na is
going naman po ay gagamitin ko naman po sa year po ay 4th year na din at kailangan ko din po ng mga personal na financial para po sa aming final demo, sa uniform po namin sa 4th year since kami po ay magtuturo na po sa mga elementary SPED centers outside our school na malapit lang po sa amin. Kaya po, in this way po, I'm doing my advocacy while also helping na din po sa aking future na Ayan, medyo humihina yung signal mo, Janelle. Ayan. But anyways, hello? Yes, Janelle, yes. Ayan, medyo mahina yung signal. But anyways, naintindihan naman namin yung purpose kung saan mapupunta yung napanalunan mo. And nakakatuwang isipin kasi hindi lang nakafocus yung pag-budget mo sa napanalunan mo sa pag-sustain ng iyong advocacy, kung hindi at you're going to give it back to the Lord as well, kasi napakaganda naman ng puso mo dahil naisip mo yan na gawin, di ba? And nakakatuwa kasi yung plano mo to continue yung advocacy mo na hindi lang mag-stop dyan kasi tapos na yung TOSB or meron kang mga struggles sa schedule mo, hindi lang dun siya nag-i-stop. Nandiyan pa rin yung puso mo to continue your advocacy and to continue helping those children na talaga namang nahihirapan pagdating sa pagbabasa. And for that, congratulations sa iyo, Janelle, and congratulations din sa Camarines Sur Polytechnic College for having a student like you. So congratulations and may God bless you more. Thank you so much for your time, Janelle. Thank you po. Maraming salamat po sa buong radyo natin and 89.5 Naga City. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-invite po sa akin. Ayan. And Janelle, before I forget, hihingi ako ng mensahe sa'yo as motivation din. Kasi this is the 11th year ng TOSB. So, may continuation pa to, I know, for the coming years. So, yung mga nai-inspire ninyo na mga estudyante, ano ba ang motivational message mo para sa kanila? Ayan. So, para po sa mga estudyante po na nakikinig, ayan, gusto ko lang po sabihin na ano man po yung pangarap nyo, make sure nyo po na tuparin nyo po yun. Huwag po kayo makikinig sa mga negative na mga comments, lalo na yung galing sa mga taong wala namang ambag sa pangarap po ninyo, at sana po ay mas manaig po sa puso natin kung ano po yung pangarap sa puso natin na inilagay po ng Panginoon, at also bigyan po natin ng pagkakataon yung sarili po natin na lumabas sa ating comfort zone. So once po na nakapag-aral na po kayo, nabigyan na po kayo ng pagkakataong mag-aral, magkaroon din po kayo ng, bigyan nyo din po ng opportunity yung sarili nyo na magserbisyo po sa kapwa, maging student leader, it's either maging journalist man po kayo or maging officers ng iba-ibang organization. Huwag po kayo mahihiya na i-pursue po ito, but also make sure na wag nyo po kakalimutan nyo also yung responsibility po ninyo as a student, bilang anak, bilang estudyante. So keep going lang po as long as wala po kayong naapakang tao, basta yung pangarap nyo po ay hindi lang matutulungan yung sarili nyo, yung pamilya nyo, but also yung community na nasa paligid nyo po. So lagi lang po ang mata sa taas, at
paa ay nasa baba. So be humble po regardless kung ano man po yung naabot natin sa ating buhay. Laging magpasalamat sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan. So, thank you so much, Janelle, Miss Janelle Saliena ng Camarines Sur Polytechnic College. Ayan. So, thank you once again and congratulations sa'yo. So, ayan po mga kaibigan, nakausap natin sa ating linya si Miss Janelle. Ayan, isa sa nanalo ng TOSB or the Top Outstanding Students in Bicol. Ayan ha. So, ayan, sarado ko muna yan. Ayan. So, thank you so much for your time and sa mga na-inspire ng mga estudyanteng ito. Again, galing po sila sa iba't ibang eskwelahan dito po sa buong Bicol region to compete for the 10 outstanding students. Ano po? And since yun nga nabanggit ko kanina, this is their 11th year. So, meron pa yan mga susunod sa mga susunod na taon. So, sa mga estudyante natin na merong puso, ano po, lahat naman may puso. yung may anong tawag dito? Yung may motivation, ayan, na ipakita yung kakayanan nila, 'di ba? And to bring inspiration as well to other students na maihayag kung ano yung advocacy nila as young as they are, 'di ba? Yung advocacy nila to help others, yung puso nila sa pagiging totoong mabuting leader sa community, as well as balancing how they do yung kanilang mga school works. Ano po, yung mga gawain nila sa kanilang paaralan. And yun. So, if you think na karapat-dapat ka makasali sa TOSB, nako, as early as now siguro tignan mo na yung kanilang page, ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga pwedeng gawin, pwede na kayong mag-inquire sa kanila, di ba? Para naman ma-prepare nyo na rin yung inyong sarili and ma-assess nyo kung kaya nyo ba or pwede nyo ba na pwede ba kayong makasali sa 10 outstanding students of Bicol. So, ayan po. Ayan ang ating Usapang M ngayon. Pero meron pa tayong kakausapin, ha? Yung top 2 na nanalo sa TOSB. Sa pagbabalik po ng ating programang Usapang M, Usapang TOSB. Sa pagbabalik lang po, kaya tutok lang ha. Walang iwanan at walang lipatan. Magko-commercial lang po muna tayo. So, stay tuned. Your friendly radio station, Radio Natin. This time check is brought to you by Bolantes Tailoring and Rug Maker, located at Block 23, stall numbers 234, second floor of Naga City People's Mall, General Luna Street, Naga City. Mananahi ba ang kailangan mo? Sa Bolantes Tailoring and Rug Maker ka na.
Happy Fiesta Buwan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10-Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose! Paugmang Bareta, bukas na ang Rinconada Dialysis Center o RDC para mag-ako ng mga pasyente. Ang RDC, sarong pribadong hemodialysis center na igwang mga bagong dialysis machine na bistado sa kalidad, kaligtasan, asin kasarigan sa pagbulong sa mga igwang chronic asin acute renal failure. Ang RDC, lisensyado kan DOH asin accredited kan PhilHealth. Kaya abot kaya ang serbisyo. Yaon ang center sa Nabua Balatan Road, Poblacion, kan Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mas haranina para sa mga taga-barangay ni Nabua, Asiring Balatan. Tawa pa sa mga taga-sur asin sulnupan na parte kan Rinconada. Tipid na sa gas, pamasahe, asin oras. Iwas pa sa init, sagot sa traffic. Ikwasin danin mahiwas asin komportable na waiting room. Ikwa pa ng libreng wifi. Bako lang para sa pasyente, ang lagad man sa kupod niya. Rinconada Dialysis Center. Dialysis care closer to home.